Ito pa, bumisita si Bongbong sa General Santos. Alam nyo ba, pagbisita niya sa General Santos, ang sinisigaw ng mga tao doon, Duterte. Duterte, nakakaya, kumakalat yung ano na yun. Kumakalat yung video na yun na na sinisigawan sila, yung convoy nila sinisigawan ng tao ng mga Duterte. So nagpunta siya sa General Santos at nag-inspeksyon na naman. Si Boy Inspection talaga dahil magsusona kaya ganyan nakikipag-usap-usap sa tao kunyari. Pero pakinggan natin kung ano tong balitan to, baka naman may magandang dulot to sa bayan. Patuloy ang pag-iikot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sektor ng agrikultura sa bansa. Ang kanyang binisita ngayon para kausapin at bigyan ng tulong ang mga mangingisda sa General Santos City. At para sa detalye, naroon si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano na bang mga aktibidad dyan? Yan yung reporter na sinungaling. Yan yung reporter na bulag. Bakit ko nasabing bulag? Kasama namin to Kasama to sa mga pinapasok dyan sa sa KOJC. Na putsangin yan, ang babait pagkaharap mo. Kunyari nakikinig sa mga press con pero walang ibinabalitang matino tungkol sa siege. Ito yan. Yan yung reporter na yan, si Barbie. Pangulong Marcos ngayong araw. Nikki, narito ngayong araw sa General Santos City si Pangulong Bongbong Marcos para sa ilang aktibidad. Nauna nga riyan ang pagbisita niya sa Gensan Fishport Complex para makipagdialogo sa mga mangingisda rito. Ayan yung convoy na. Ang dadaan ng convoy, yung mga tao ang sigaw, Duterte! Duterte! Tayo na yan. Tinan mo yung mga tao, hindi man siya pinagkakaguluhan. Nag-ikot ang Pangulo sa Fishport Complex para tignan ang proseso ng pagdadala sa mga nakuwang isda ng mga mangingisda mula sa laot papunta sa Fishport. Pucha, ngayon niya palang aalamin. Puta, kaway na naman ang kaway. May nakikita na naman siyang hindi mo nakikita, siya lang nakakakita. Lakas na naman ng tama. So ngayon niya palang aaralin, gusto daw niyang aralin kung papaano daw yung mga mangingisda natin nagpoproseso ng kanilang mga huli, anak ng toklay. Sabi mo advantage ka dahil presidente tatay mo. Dapat alam mo na yung mga ba't ngayon mo palang inaaral, 3 taong ka na. Anak ng tokwa naman. Sige, diretso. Tuna ang pangunahing produkto ng Gensan Fishport na ini-export pa sa ibang bansa. Namahagi rin ang Pangulo ng mga gamit at livelihood projects sa mga mangingisda. Ito ay mga motorized fishing boats, marine fingerlings at iba pa na aabot sa halagang higit 22 milyong piso. Matapos nito ay nakipaghalubilo din si Marcos sa mga mangingisda para alamin ang kanilang mga problema sa industriya at para na rin magbigyang solusyon ito ng gobyerno. Nangako din ang Pangulo na mas bubuhayin nito ang industriya ng pangingisda. Nangako na naman. Mas bubuhay yung industriya ng pangingisda. Pag tinanong mo, paano? Puta, walang alam yan. Hindi niyan alam. Bubuhayin natin ang pangingisda. Putang ina. Paano, sir? Anong naiisip mong unang dapat gawin? Wala. Basta importante, nangako ako. Puro pangako. 3 taon na, puro pangako pa rin. Taka na, okay lang. Sana nangako ka ng unang 2 taon o unang 1 taon tapos ginagagawin mo siya for the next 5 years. 3 years ka na, laki ng inutang mo. Tapos ngayon ka palang nangangako na bubuhayin mo yung industriya ng pangingisda. Tanginan yan, dapat noon mo pa binuhay yan Loko-loko ka talaga sa bansa at magtatayo pa ng karagdagang mga fishports sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng mga naging pahayag ni Pangulong Marcos. Pakinggan niyo yung mga pangako. Dagdagan natin yung pangako. Ano yung unang pangako? 20 pesos na kilo ng bigas. Pangalawang pangako, lahat ng mga smuggler hahantingin. Hindi ba? Oras na daw, bilang na oras nila. Taas ano pa pangako? Yung pabahay na walang kakwenta-kwenta. Hindi pa yata umabot na 1 milyon, 3 taon na. 1 milyon, 1 taon ng pangako niya. Ngayon may bago na mga pinapangako. Noon nangako din sa mga magsasaka ng cold storage, nangako ng magandang ani, tulungan, mga makinarya. Kita mo naman, wala pa rin. Hanggang ngayon, angkat pa rin tayo ng angkat. Tapos eto na naman, mangingisda naman yung pangangakuan.
O magdadagdag daw ng mga cold storage na naman. O mga pantalan daw, magdadagdag na naman siya. O baka pag nagdagdag ka ng pantalan, lalong dumami yung smuggler sa Pilipinas. Sabi pa naman nila, smuggler daw yung kaibigan ng asawa mo. Sabi nila, hindi ko sinabi yun ha. O ano pa yung mga pangako? Ay gagawin namin ang lahat para naman masuportahan yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay... Yung mga huli na nahuli na natin? Meron bang huli na hindi nahuli? O sa bagay, sanay ka doon sa mga huli na walang nahuli. Nahuli yung drugs, nahuli yung droga dyan sa dagat pero walang nahuling drug lord. O so yun, sabi niya ito yung huli na nahuli na natin. Meron... O, napatanong din talaga ako eh. Ano kaya yung mga huli na hindi nahuli? Oo, baka nga yung shabu. Sabi ko nga yung mga shabu, sumuko sila ng kusa eh. Sa sobrang galing ni Bongbong Marcos. Sobrang galing nung war on drugs niya. Putya, kusa nang sumusuko yung mga drugs. Kung nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga drug lord, mga drug addict ang sumusuko para hindi sila matokhang, magparehab na sila ng kusa. Putya, ngayon iba. Mas matindi talaga si Bongbong. Kung meron nagawa si Bongbong sa Pilipinas na talagang kinabiliban ko, yun yung kusa niyang napasuko yung droga. Yung shabu, tumaas ang kamay. Susuko na po ako para hindi po ako masinghot ng mga adik sa Pilipinas. Ako na yung kusang magpapalutang-lutang sa dagat. Ganyan. Kasi nga katulad na sinabi niya, yung mga huli natin na nahuli na. O kasi meron siyang mga huli na walang nahuli. O so ito sa isda, yung mga huli daw na nahuli na. O sige. Pagdating sa yung mga huli na nahuli na natin ay pagdating sa market ay maganda pa rin at yung quality ng isda ay ma-maintain para siyempre mas magandang benta. Ang inano parang grade 1 yung nagsalita. Di ba? Parang grade 1 yung nagsasalita. Mag-ano tayo ng storage facility para yung huli nyo ay may freezer natin kagad para pag tinala natin sa mga mga tindahan yan. Maganda presyo. Hindi bulok, hindi bilasa. Tanginan niya. Parang grade 1 yung nagpapaliwanag eh. Sino ba tanga hindi nakakaalam yan? Alam na nila yan, hindi mo na kailangan ipaliwanag. Putang na, alam na wala kang gagawin talaga eh, puro pangako ka lang eh. Dinadaan mo lang sa salita para magmukhang marami kang sinabi pero wala naman talagang naiintindihan. Diyos ko po. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banates ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang